Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live at inyo pong napapanood at napapakinggan dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at siyempre Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong November 26, 2024. Okay? So, kamusta na po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at ating pong mga kabayan sa ibayong dagat? Okay? At nag-a-adjust lang po kami rito kasi kailangan po ay mas malinaw, mas maayos ang ating paghahatid ng balita sa inyo. Samantalang anuman po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, tuloy ang buhay, tuloy tayo sa pagtatrabaho at tuloy-tuloy din po ang ating mga responsibilidad sa bawat isa. Ayun, no? Di ba? Merry Christmas! Malapit na ang Pasko eh. Okay? Kaya ho kailangan nating ito po ay ipaalaala. Mga Pilipino sa abroad, kasama namin kayo sa ating mga balita. Kasama natin kayo sa araw-araw na ating pinaglilingkuran. Okay? At meron din ho tayo mga interview mamaya. Sandali lang po, nag-a-adjust po kasi. Ang hirap kasi ng ganito. Tatawa ka na lang talaga. Merry Christmas mga amo. What happened? Di ba? Kasi hindi naman pwedeng punta lang tayo sa kanto. Doon lang tayo sa kanto mag-usap. Anyway. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakaalis na nga po ng ating bansa. Nagtungo po ito sa United Arab Emirates. Okay? At ito ay maganda para ho sa isang araw na working visit doon. Samantala, Executive Secretary Lucas Bersamin at Secretary Jesus Crispin Remulla at DAR Secretary Estrella ang magsisilbi naman po ng mga caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo. Ayan, kasi papunta ang grabing biyahe yan, overnight lang. Mas matagal pa yung biyahe. Papunta ro't pabalik kaysa sa pagtulog or pagkatrabaho doon. Talaga, overnight lang eh. Talaga hong hindi biro yan. Okay? So, malinaw po, under control ng pamahalaan. At siyempre walang problema dahil nga po ang ating Pangulo ay merong itinilagang mga pagkakatiwalaan. Executive Secretary at dalawang Cabinet Secretary para nga po pangasiwaan ng ating bansa. By remote control ay mapapatakbo ng maayos ang ating gobyerno. Ay, kayong mga taga-United Arab Emirates, kayong mga Pilipino dyan po sa bansang yan, sa gitnang silangan, abay inyong salubungin ng mainit at inyong ipakita ang suporta at pagmamahal sa ating Pangulo. Kahit napakaraming trabaho rito at may mga pagsubok pang pampolitika o personal, ay lumipad ang Pangulo para lang tuparin ang kanyang trabaho at obligasyon para nga po dito sa ating bansa. Okay? Bago ang lahat, nasa ating pong linya si Chairman George Erwin Garcia, ang Chairman ng Commission on Election. At tayo makikibalita sa kanya, mahalaga ito dahil alam mo na, malapit ng eleksyon eh. Malapit na pala ang kampanya. Chairman, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mike, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Okay, at unahin ko na ho dahil kung busy po kayo. Itong Alice Goo, medyo nakakasawa na itong balitang ito tungkol kay Alice Goo. Pero ano ho ba talaga ang status nito? Disqualified na o siya ba'y kandidato pa rin? Ano ho ba talaga ang estado? Hindi po siya tumakbo, Sir Mike. Wala po siyang final na certificate of candidacy sa kahit anong posisyon. At bagamat hindi po siya kandidato ngayon, kami naman po ay tinuloy namin yung kasong kriminal na amin pong final sa kanya for misrepresentation dyan po sa Regional Trial Court ng Tarlac, Provincia ng Tarlac. And therefore, pending pa po yan yung kasong kriminal na naihain po ng inyong Commission on Elections. Ayun, okay. So, itong BCM, vote counting machine, ito ba ay, alam kong hinahanda na po ninyo, inaayos na. So, ano na po ang estado nito? Sir Mike, ang tawag na po natin sa ngayon ay ACM, Automated Counting Machine po. Yun, okay. At tayo po ay magre-renta na 110,000, renta po, hindi bili, ng bagong mga makina. At sa kasalukuyan po, natanggap na ng COMELEC ang 101,000 of the 110,000 machines. Bukas po, Sir Mike, padating po yung natitirang 9,000 na kabuuan na makina doon sa 110,000. At yan po ay mas maaga ng mahigit sa buwan na delivery po sa atin at natutuwa tayo sa ganyang klaseng development sapagkat mas maagang natatanggap yung mga gamit, lalo na yung ganyang klaseng mga makina, ay mas maganda po para sa atin dahil mas natetest po kaagad natin yung mga makina na yan. Okay, so maganda ito, good, magandang balita. Pero alam ko, continuous pa yata yung paglilinis po ninyo
listahan ng mga official candidate, lalo na sa national. Tapos na ba ang, Tama po kayo. mayroon na bang final list or ano ba ito? Mayroon pa rin ongoing na tinatawag nating pagsusuri kung karapat-dapat bang bigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga nag-file, Chairman? Hindi pa po siya, Sir Mike, hindi pa po siya final. Yung 66 na listahan natin na valid and legitimate candidates para sa pagkasenador. At alam niyo po, 183 kasi ang nag-file na aspirants sa pagkasenador at 66 po ang nakita namin na legitimate at valid candidates. Yung po naman na 117 ay pinaila ng aming law department ng petition to declare them as nuisance candidates at hanggang nung isang araw po na-desisyonan na po kaagad yung 117 sila po lahat ay diniklara na nuisance candidates. Bagamat meron din po na 18 sa 117 na nag-file ng kanilang motion for reconsideration at hopefully po this week mariresolve na po namin yung motion for reconsideration. Kaya po baka po bago mag-December 13 ay matapos na natin ang pinal na listahan ng mga kandidatong tatakbo sa pagkasenador. Sana po, Chairman, pasintabi na dahil alam kong limitado rin po yung inyong authority o power under the law. Pero sana huwag tayong malusutan ng mga may katok sa ulo ng mga kandidato. May mga pagkukulang, may kulang na tornilyo sa ulo. Kasi kawawa ang ating bayan, Chairman, pasintabi na po. Opo, tama po kayo, Sir Mike. Maaari yan po kasama rin sa aming tinitingnan. Napaka-importante po yung background checking na ginagawa rin namin at saka yung mga nakapost sa kanilang mga social media accounts kung meron man at minsan po yung mga pagsasalita nila kahit sa stage kapag sila po ay tumataas at pagkatapos mag-file ng certificates of candidacy. So yan po kasama rin sa mga tinitingnan natin. Basta po Sir Mike, ang ating garantiya, wala po tayong dinisqualify o diniklarang nuisance dahil sila ay mahirap, walang pera o walang kakayanang magkandidato sapagkat sa ating palagay, yan po ay property qualification na hindi naman piniprescribe ng ating saligang batas. Okay. Dito naman po sa, ayaw ko, dahil nga pinaghahanda ninyo ang BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao election, pero alam mo naman, meron yatang proposed bill na nakabitin dyan sa Senado na gustong i-postpone ito. Pero siyempre kayo naiipit dyan eh. Ganun pa man, ano man ang mangyari, tuloy-tuloy pa rin ba ang inyong paghahanda para sa BARM election, Chairman? Opo, Sir Mike, kahapon po tayo ay naandoon sa House of Representatives sapagkat katulad po ng Senado, may panukalang batas din po sa ating Kongreso na sponsor po ng ating Speaker of the House, yung pagpapaliban po ng eleksyon sa Bangsamoro. Kami po ang sinabi namin, kami po ay tatalima sa kung ano ang diskresyon ng ating pong Kongreso. Yan po ay nasa kapangyarihan ng Kongreso, wala pong kapangyarihan ng COMELEC na magdesisyon sa pagpupospond o pagtutuloy. Sinabi rin po natin sa Kongreso, sa Senado at sa mababang kapulungan na ang COMELEC po naman ay hindi tumitigil sa aming paghahanda. Kung kaya nagkaroon po tayo ng filing na Certificates of Candidacy mula November 4 to 9 upang patunayan na kahit po may mga agam-agam o maaaring may bali-balita, maaaring mapospon ang ating halalan, pinapakita namin na ang COMELEC pa rin po ay naghahanda sapagkat mahirap namang umasa hanggang sa presumption na baka nga mapospon. Ay kung hindi, di kami naman po ang kawawa. Kaya again, sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, ang inyo pong komisyon ay nagtutuloy-tuloy sa aming preparasyon. Sana nga, matuloy na ito, Chairman, kasi sayang yung oras, sayang ang pagod, sayang ang pera, di ba? Total, eleksyon lang naman ito. Opo, Ito na rin yung pagkakataon. Hindi ko rin masyadong maintindihan, pasintabi na sa ilang politiko, kung bakit hinaharang pa ito. Kasi naka-schedule na, di ba? Para mag-focus na lang sa iba at magkaroon na ng development na tuloy-tuloy sa BARM region o dyan ho sa malaking bahagi ng Mindanao. Di ba, Chairman? Ang halalan po, Sir Mike, sa Bangsamoro ay yung pinakamataas na commitment natin sa Bangsamoro. Yun po kaya po ang inyong COMELEC ay naghahanda pa rin sapagkat pinapakita natin na kami ay tumatalima sa ating napagkasunduang pangkapayapaan sa ating mga kapatid na Moro. At kung ano man po yung development, maaari po talaga, Sir Mike naman, from the point of view ng mga nagpapapostpone, talaga po kasi may legal issue mabigat sapagkat yung pagkakatanggal, Sir Mike, ng sulu base sa desisyon ng Korte Suprema ay nag-create ng medyo mabigat na legal issue na problema na kinakailangang iresolba at ayusin. For example po, Sir Mike, dahil po 80 dapat ang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro, pero minus mo yung sulu, ang batas nakalagay 80, ang election code 80, ang IRR 80. Ang tanong, pwede ba magsagawa talaga ng eleksyon na hindi kumpletong 80? So yun po yung isang katanungan ngayon na napakabigat na issue po. Okay. Anyway,
Chairman, balikan ko lang itong ating midterm election at nagkaroon kayo ng isang taon halos na registration, voters registration. Ngayon, ang gusto kong malaman, ito hubang voters list o listahan officially ng mga botante natin ay naayos na at more or less, ilan ho talaga ang mga registered voters para dito sa ating pinaghahandaang midterm election sa 2025? 68.6 million po ito, Sir Mike. Wow. Yung mga kabuuan, actually po, dapat talaga yan ay 70 million ang amin pong estima o yung pong projection. Pero ito po hindi umabot ng 70, naging 68.6 lamang po sapagkat nakakita po tayo ng double or multiple registration. O yung mga deactivated muna. Yung deactivated po, Sir Mike, 5.37 million yan na hindi po makakaboto sapagkat hindi sila nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Halos kalahating milyon lang po sa 5.37 million ang nagpa-reactivate ng kanilang registration. At the same time, nakakita rin tayo ng 2 beses o 3 beses o multiple registrants na tinatawag kung saan pinatanggal po natin yan. Kabuuan po halos 1 milyon yung napatanggal po natin sa listahan. Ngayon po ongoing naman yung pagtatanggal ng mga namatay na mga botante. At therefore po, yung more or less na 68 million something ay malinis na po na pangalan, na listahan ng mga botante. Ayun, sayang, wala tayong magagawa. Kung ang hirap kasi kung halimbawa ay wala na tapos botante pa o yung iba naman double registration, hindi talaga pwede. Kayo talaga ang merong authority na linisin yan. Ganun pa man, kahit na hindi nakuha yung target, ay kung ilang milyon yung natitirang yan, ang mahalaga ay makaboto sila. Ako hindi man lahat, malaking bahagi ay makaboto para ho sa ating midterm election, Chairman, di ba? Tama po. At dapat lang, hindi lang yung makaboto, Sir Mike. Dapat makaboto ng tama. Yeah. Yun po yung isa talaga natin sa voters education. Alam nyo, madaling bumoto. Pero yung binoboto natin ay talagang base sa puso at kaisipan natin. Yeah, Baka naman tayo tinakot. O baka naman tinerrorize tayo. Baka naman binili ang ating boto. Kaya kinakailangan lahat ng yan ay atin pong maalis sa ating sistema. Sapagkat kinakailangan ang boto ng Pilipino, boto base sa konsensya. Alam kong busy-busy kayo, Chairman, pero bago ang lahat, bigyan kita ng pagkakataon, baka mayroon po kayong mensahe gustong iparating sa lahat ng kinaukulan, botante, taga-gobyerno, kandidato, politiko. Sige po, nasa inyong pagkakataon, Chairman. Maraming salamat, Sir Mike. Pero gusto ko lang pong sabihin na lang at samantaling itong pagkakataon to, kinukundi na po natin very strongly yung pong sa dalawang araw na meron po kaming, Sir Mike, na patay na isang election officer dyan sa Nunungan, Lanao del Norte. At nung isang araw naman ay isang election assistant dyan po sa Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Sana po ito hindi parang napabala nung mangyayari pagka pumasok ng election period. Isipin niyo po, Sir Mike, hindi pa po election period wala pa nga pong campaign period, may nangyayari ng ganyan. At COMELEC pa ang nasasaktan at nawawalan ng buhay. Kami po, wala pa kaming kapangyarihan sa kasalukuyan, pero tatandaan ng lahat ng mga responsible dyan, hindi po kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang hustisya. Sapagkat pamilya po namin yan at sana yung sa mga politiko, kandidato, political parties o mga supporters, wag na wag ang inyong komisyon. Sapagkat ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Ang perception nyo na kumakampi o pumapanig, mali po ang lahat ng yan. Nagtatrabaho lang po kami. Okay. Naku, napakalungkot naman ang nangyari. Meron palang ganyan. Sana hindi na nga talaga maulit, masundan pa. Chairman, salamat po. Basta kami nandito lang at lagi kami nakasuporta sa inyo. Magandang umaga, Chairman. Salamat po, Sir Mike. Salamat po, Sir Mike. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Mga kaibigan, si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Election. Ayan, nalaman natin, meron palang naging biktima na, 2 election officer. Sandali, bakit hinahaluan nyo ng ganyan? Ang COMELEC po ay nagpapatupad lang ng batas kasi exclusive sa kanila ang political exercise sa ilalim ng saligang batas. Every 3 years, every 6 years, ang ating eleksyon. Maliban lang kung halimbawa mayroon pang ibang eleksyon tulad ng barangay. Pero bakit naman nagkakaganon? Ang lupit Huwag naman, sana. Huwag nang maulit, masundan pa. 9:21 ng umaga, tuloy ang ating mga balita. Mike Abilay, ngayong araw na ito ng Tuesday. At ito na nga po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsalita na nga po kaugnay ng banta laban sa kanya at kay First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi po ng Pangulo na nakakabahala ang mga sinabi na pagsulpot ng walang pakundangang pagmumura at pagbabanta sa planong ipapatay ang ilan sa kanila. Ayon sa Pangulo, kung ganito lang kadali ang pagplano ng pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwang mamamayan?
Binigyan din pa ng Pangulong Marcos Jr. na ang ganitong kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinalalampas at yan ay kanya-anyang papalagan. Dagdag pa ng Pangulo, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan, siya ay may sinumpaan anyang tungkulin na pangalagaan ng konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya dapat o kaya hindi anya tama ang pagpigil ng halal ng bayan ng paghahanap ng katotohanan. Ipinunto pa rin po ng Pangulo na hindi anya sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lang sana ang lehitimong katanungan ng Senado, House of Representatives at dagdag pa ng Pangulo, ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Wow! Tapos anya sana ang usapin kung tutuparin lamang ang sinumpaan panata bilang lingkod bayan at magsisilbi anyang totoo. Sabi pa ng Pangulo, imbis anyang diretsahang sagutin o sagot, ay inilihis lang anya ito sa kwentong Sitsilya. Talagang matindi. Tukhang, o nga naman. Tama, Mr. President, napanood kita kahapon. Salamat po. At least kayo po ay naghayag ng ganyan at dahil po ay inihintay ng taong bayan dito at sa abroad. Kaya yung po mga hindi pa nakapanood, hanapin po niyo yung video niyan dahil galing yan sa Office of the President, Radio TV Malacanang, RTBM, official po yan. Tama po yan, Mr. President, na inyong pinaliwanag ito, pinalalahanan at huwag palampasin. Panagutin! Panagutin sa ating mga batas. Kung meron nga lang delikadesa, dapat nagre-resign na yung mga ganyang klaseng mga tao eh. Walang palasakit sa Pilipino, walang respeto sa presidente, walang respeto sa pagmamahal sa bayan, dapat development, kaunlaran ng bansa, pero panggugulo, karasan ang idinudulot. Saan kayo umuhugot ng katwiran? Tapos ini-interview kahapon, mataray pa rin. Pati si Ninoy nananahimik na, binanggit pa. Talaga lang Ibang klase lang talaga yan. Okay? 24 na minuto, makaraan po ang alas 9, tuloy ang ating mga balita. Okay? Si Assistant Secretary naman, Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, atin hong makakasama at siyempre, napakarami lang trabaho. Tapos nasundan pa nadagdagan pa nung matinding sunog sa Tondo na isang araw. Libu-libong pamilya ata yung naapektuhan doon. Asek, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Magandang umaga po, Sir Mike. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong program. Pasensya ka na. Basta tumawag kami sa iyo, alam mo na kung anong aming itatanong. Dahil yun ang inyong trabaho. Nadagdagan ng trabaho kayo kasi nagkaroon ng sunog na napakalaki sa Tondo nung isang araw. So, kamusta ba yung mga tao doon? Ano hong tulong na naibigay ng DSWD? Opo, Sir Mike, noong nga pong linggo, nagbigay nga ng kautusan ng aming pong Secretary Rex Gatchalian na mag-reach out po tayo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, particularly sa kanila pong City Social Welfare Development Officer para makapag-provide tayo ng augmentation support sa kanila. Nito nga pong Lunes ay nakapagpatid tayo ng mahigit 1,000 na mga family food packs, gayon din po yung mga sleeping kits na ni-request nila para magamit ng ating mga kababayan na nandyan nga po sa Delpan Evacuation Center. Aside from the food and non-food items, Sir Mike, dideploy din natin yung ating mobile command center nung linggo dyan po sa may Delpan para makatulong naman sa mga kababayan natin, makapag-charge ng kanila pong mga cellphones, mga gadgets, at makapag-communicate po sa kanila pong mga kaanak at ma-inform sila na sila naman po ay ligtas. So sa pamamagitan po niyan, nakatulong tayo, nakapag-assist sa lokal na pamahalaan, and itagdag ko rin po na yung ilan po sa mga QRT members ng ating pong ahensya ay na-deploy din po doon sa Delpan para makatulong sa paglista ng mga apektadong mga pamilya, ma-profile ko natin sila at makatiyak na lahat po ng kakailangan nilang tulong ay atin pong maibahagi. Ayun, Salamat at meron po kayong mabilis na aksyon ganyan. Natulungan yung lokal na pamahalaan kasi sa lawak ng sunog na yan, talagang mahirapan ng Office of the Mayor. Mabutit natulungan ng DSWD. Talagang all around talaga kayo. May kalamidad, may sunog, kung ano-ano ang hinaharap ninyo, di ba? So congratulations sa DSWD. Walang humpay, walang tigil ang inyong pagmamahal at malasakit sa ating mga mamamayan. Nasek? Samantala, meron pa akong gustong itanong dahil kasi itong 2 araw na natin napapag-usapan
Itong agriculture anong issue dyan sa Bureau of Customs, sa BUC, na meron daw po mga maglalabas daw po ng 580 metric tons daw po ng frozen mackerel na dumating daw ho dyan sa airport, sa pier, sa mga pantalan. Paano ba ang DSWD, ano po ang magiging papel dito? At ito ho ba ay talagang dapat ay kayo mapunta sa inyo at may pamigay sa mga nangangailangan? Ano ba talaga ang usapan dito? Actually, Sir Mike, ang maaari po nating gawin, actually, napag-usapan nga po namin nila Secretary Rex Gatchalian ito kahapon, na pwede nating gawin is i-direct na natin kung i-distribute dun sa mga local government units na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kagaya nga po, dito na sa nasunugan sa Tondo, maaari pong kumuha tayo dyan sa may port ng mga frozen mackerel at i-distribute dito sa mga nasa Delpan Evacuation Center. Dahil nga po ang DSWD, wala naman po kasi tayong Sir Mike, mga freezers na pwede nating pag-storan nitong mga frozen mackerel. So what we can do is to get it from the port and then release it immediately to the local government units. Pwede rin makipag-coordinate tayo directly with the LGUs para kapag meron pa po tayo mga affected population sa mga evacuation centers, maaari pong pick upin na nila yung pong mga frozen mackerels from the port and release it immediately doon po sa kanilang mga constituents. That's something that we're arranging now with the DA po, Sir Mike. Well, at tama lang talaga dahil ito naman basta anumang kargamento na kinumpis ka ng customs, government property na yan. So kung ito naman ay pwede bang pakinabangan, ay marami nangangailangan ng pagkain, so talagang kailangan ay may pamigay ito sa tamang nangangailangan. At tama itong ugnayan ninyo. Sana ay mapabilis para hindi naman masira yung pagkain yan at makarating sa mga kinaukulan, ASEC, di ba? Yes po, Sir Mike, yan nga po yung naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian kahapon at yan na rin po yung aming pong pinututukan. Okay. Sandali, meron pang, ito magandang balita ito kasi dagdag budget Department of Budget Management daw po inaproba na ang karagdagang 5 bilyong piso para sa DSWD assistance na Individual in Crisis Situation Program. Aba, pakipaliwanag nga nyo, ASEC, ano itong bago bang program ito? Individual in Crisis Situation. Paano ba yun? Ito po yung assistance to individuals in crisis situation with the social safety net is implemented by the department, Sir Mike. Ito po yung nagbibigay tayo ng tulong, pang-medical, pang-palibing, transportation, education, and other cash assistance para sa mga kababayan po natin na in crisis at talaga pong nangangailangan ng lubos ng tulong. So, binigyan po tayo ng karagdagang pong pondo para po sa implementation yan. Dahil, Sir Mike, siyempre marami pong mga humihiling ng tulong mula po sa ating pong ahensya na kinakailangan po talaga nating matugunan. So, ito naman po, it's either we give them outright cash or we issue guarantee letter, para sa mga tulong na hinihingi. For cash for assistance na exceeding 10,000 pesos, nagbibigay po tayo ng outright cash. Halimbawa po sa mga panggamot o pamasahe pang pauwi o mga cash relief assistance, dyan po natin sinubukan. Pero kung halimbawa, kinakailangan po ng tulong para sa kanilang hospital confinement, para po sa mga therapy, laboratory procedures, at pampalibing na nangangailangan po ng mahigit 10,000 pesos na tulong, guarantee letter naman po ang issue natin. Napakaganda niyan, ASEC. Pero meron akong isang pahabol. Ingatan lang nyo, baka masingitan kayo ni Mary Grace Piato, saka ni Kokoy Villamen, delikado, di ba? Sana hindi kayo masingitan ng mga taong yan. ASEC? Well, Sir Mike, nais na po nating banggitin na sumasailalim sa matinding validasyon po lahat ng mga tulong na inilalapit sa DSWD. So we have a form of verification determining if the individual is really that a person who is in need of assistance. So aside from that, ini-interview rin po ng ating mga social workers because there is an assessment that is also being conducted. So nakaasa po kayo, Sir Mike, na yung pong ating pong pagpapatupad ng programa ay maayos natin pong naitatagawa. O baka meron pa kung hindi na itatanong at gusto mong iparating sa taong bayan na sa iyo yung pagkakataon, mensahe na rin na ASEC Dumlao. Well, Sir Mike, nais po natin pasalamatan ang inyong pong programa sa patuloy po ng pagsuporta sa DSWD. Yes. Nais po natin pong banggitin na ang DSWD ay patuloy na bumubuo ng mga polisiya at mga programa para po sa
ating pong mga kababayan, lalo-lalo na yung mga maghirap, the vulnerable and the marginalized para po sa aming pong ahensya. Hindi lamang po yung pong immediate assistance ang ating pong pinapamahagi, but we're also investing on human capital, on education, on health administration, para po talaga makatiyak tayo na makausad po ang ating bansa, makagraduate po tayo mula sa kahirapan. Para po sa mga concerns, yung ating pong mga kababayan, marami po silang mga tinatanong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming pong mga official communication platforms. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga nakapost sa social media. So maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming pong ahensya through our official communication platforms at DSWD Service. Maaari po kayong tumawag sa mga numerong 0917-110-5686 at 0917-827-2543 at 0919-911-6200. Okay. Para po sa amin at Sir Mike, patuloy po tayong magbabahagi ng maagap at mapagkalingang servisyo. Magandang umaga po. Naku, kompleto. Asek, salamat po sa inyong oras muli at pagkakataon. Mabuhay po kayo. At ang Maraming DSWD. salamat po, Sir Mike. Salamat po. Magandang umaga po. Asek Irene Dumlao at spokesperson ng Department of Social Welfare Development or DSWD. Ayos, kompleto. Okay, so may dagdag na budget, tapos yung mga produkto dyan sa customs ay inaayos na para bago masira ay pakinabangan muna ng iba. Ay marami-rami yata yun, isip, no? 580 metric tons, marami-rami yun. Pagkain dapat ay pakinabangan pa. 9:34 na po ng umaga, magbabalik pa ang mga balita siyempre dito po sa Mike Abilay. Ito na po ang mga development sa mga kaganapan sa ating mga balita dito sa ating bansa. Ikinukonsidera po ng pamahalaan ang paghahanda ng paghahain daw po ng sedition charge. Ayan, kaso na ito. At iba pang matitinding kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa press briefing nga po sa Malacanang kahapon. Napanood ko rin ito. Sinabi po ni Justice DOJ Undersecretary Jess Hermogenes Andres na ikinukonsideraan niya nila bilang mastermind ng assassination plot. Naku, sa Pangulo at sa unang ginang at maging sa House Speaker at ang Vice President kasunod ng mismong pag-amin nito sa plano sa isang video. Samantala, ipasususpenda daw po, kaya patawag na ng NBI, National Bureau of Investigation, si Sara Duterte dahil sa mga naging pahayag nito. Ayan, okay? Kahapon, 3 sila doon. Andun po yung ating Prosecutors General, NBI Director Santiago, at saka nga ito, makakausap natin, Undersecretary Jess Andres nga po ng Department of Justice. Ito, mas matutulungan tayong ipaliwanag at ano yung mga posible pang kaso katulad ng ating nabanggit. Undersecretary Sir, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Mike, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Ay, salamat po at kayo po ay nagsalita na, humarap na sa media kahapon. Napanood ko kayo diyan sa Malacanang at gusto ng taong bayan yung ganyang klase mga galaw at mga statement para panagutin ang dapat managot. So, sa ngayon po ba, meron na kayong nakikitang mga posibleng kaso maliban doon sa nabanggit ko kanina, Yosek? Opo, dahil po dun sa pahayag ng ating Vice President Sara na meron na siyang nakausap na isang tao, na mamamatay tao, na isasagawa ang pagpatay sa ating mahal na Pangulo, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez, ay kailangan po nating imbestigahan yung pangyayaring ito at gumawa na po kami ng hakbang para malaman kung sino itong kinontrata ni VP Sara na papatay sa 3 opisyalis na yan. Mm-hmm. At nagsimula po yan ng gawa namin sa pag-iisip po ng isang sabpina dito po sa ating Vice Presidente na humarap po sa NBI para magbigay ng statement at ipaalam kung sino yung taong nakausap niya at ano ho ang mga pangyayari kung paano papatupad yung pagpatay sa 3 opisyales. Ang NBI din po, ginawa na po yung importanteng pagprotekta ng ebidensya
yun pong social media na video na yan, ay pinapapreserve na namin dun sa nag-upload dahil nandyan po yung pag-aamin ni VP Sara sa kanyang balakin na kumuha ng isang assassin, mamamatay tao, para ipapatay ang 3 opisyalis na aking nabanggit. At na-preserve na po yan bilang ebidensya. Okay. Magagamit po yan sa investigation at prosecution ng kaso sa kalaunan. At saka, Yosek, hindi naman ito ma-deny sa katunayan na hindi lang Facebook, YouTube ang may record nito. Ang mamamayang Pilipino ay may record na dahil isinave nating lahat yan. Dito at sa abroad, kaya matibay na basihan ito. Pero ito yung tanong natin, Yosek, pasintabi na po. Opo. Sa tingin po ninyo ay matibay ng ebidensya ito. Sabi kasi nung iba, nagmamadali, pero tayo magawa kasi nagagalit na eh. Hindi na kailangan imbestigahan yan, dapat ikasuhan na yan. Enough na yung video. So sa tingin po ninyo, enough na talagang ebidensya yon? Well, unang-una, tama po kayo na napakalakas na ebidensya yung video. Kasi sa ating batas, sa Rules on Evidence, yun pong pag-amin o admission ng isang akusado ay admissible evidence laban sa kanya. And wala na pong kailangan na dagdag na proof to prove an admission kapag yan po ay napatunayan na talagang pananalita niya. At hindi naman po niya itinatanggi na sinabi niya yung pagkuha ng isang assassin at siniguro niya na tapusin at huwag hihinto hanggat hindi namamatay ang 3 opisyales, and the assassin said, yes, he agreed. At it's no joke, no joke. Yan po ang exact words ng ating Vice Presidente. Yes, Kaya yes. po binibigyan namin ng malaking timbang yung kanyang admission dahil kasama po yan dun sa mga ebidensya na maaring gamitin kapag kami po ay nagsampa ng kaso tungkol dyan sa plot to assassinate the President. Bakit po natin sinasabi siya ang mastermind? Dahil sa kanya po nanggaling yung pag-aamin na siya ang kumuha ng tao na papatay sa 3 opisyalis. Kaya po self-confessed mastermind ang tawag natin sa kanya. Hindi na po tayo maghahanap ng ibang ebidensya dahil siya na mismo ang umaamin na gusto niyang mangyari ito. At gumawa na siya ng hakbang para ipatupad yung masamang balakin. Correct. At Yosek, hindi naman namamagaling. Palagay ko, kung mananawagan kayo ng testigo, baka taong bayan mismo ang mag-testify at maging testigo dyan sa isong yan. Kasi nag-viral na ito. Hindi lang tayong Pilipino, kahit sa ibang bansa, tayo bidang-bida ngayon. Tayong pinag-usapan sa Europe, sa Amerika, Canada, sa Middle East, sa lahat ng mga bansang kapitbahay natin itong isyong ito. Kaya palagay ko, kung testigo ang inyong hahanapin, hindi kayo mahihirapan. Maraming mamamayan siguro magbo-volunteer, panindigan at nakita nila sa bidyong ito. Yosek. Tama po yan, kasi ang isang kawani ng gobyerno, mas palalo kung ikaw ay pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, meron pong mga pamantayan ng tamang conduct, behavior, at yung magbabanta po sa buhay ng Pangulo ay napakalaki pong kasalanan yan dahil po it disturbs the national security. Ang Pangulo po natin ay supposed to execute the laws, kailangan po siya magbigay ng serbisyo sa taong bayan. Correct. Ngunit pagpatuloy ang banta sa kanyang buhay, paano po ang mangyayaring sitwasyon sa ating bayan? Kaya po dapat nating tugunan kaagad, i-address yung threat so that the President can perform his duties properly and makapagbigay po ng serbisyo sa taong bayan. Tayong dalawa, Yosek, pasintabi na, sama ko na yung sarili ko, hindi tayo doktor. Pero sa tingin ba nyo, normal ba ang taong nagsasalita ng ganyan? Well, hindi ko po rin mahuhusgahan yan. Ako po, we are just basing our action on the evidence and on the situation. Yes. Yun pong pananalita niya ay we are taking it very seriously because she looked very purposeful in her statement para pong napag-isipan niya talaga at yung pagtukoy niya po sa isang tao na kinausap niya ahead of time is very revealing. And if that is the truth, then there are really legal consequences on her actions, both in getting the assassin at yung pagbabanta niya sa Pangulo. Pero Yosek, ganito, alam mo naman,
yung mga abogado na kakampi nila, kagabi nag-press conference pa ang dating Pangulong Duterte at nadinig ko yung ilang portion ng press conference. Sabi niya, hindi naman makukulong yun si Inday. Hindi naman makukulong yun sa kanyang sinabing yan. Sabi ng ibang abogadong kakampi niya, wala yan, hindi dapat ikulong ang Vice President. So, ito ay big challenge sa inyo sa Department of Justice kasi kayo ang nag-iimbestiga at magpapail ng kaso. Anong masasabi mo doon sa pinakakalat ngayon ng kanilang kampo na hindi pwedeng ikulong, hindi dapat makulong doon sa ganong statement ng nitong si Sara Duterte? Kami po sa Department of Justice, kami po ang ahensya ng gobyerno na kailangan magpapatupad ng mga criminal laws. Yes. So wala po kaming agendang iba kundi ipatupad ang criminal laws. Batas. So bibigyan po namin ng pagkakataon ng Vice Presidente na sumagot dahil sa aming palagay mayroong mga nalabag na criminal laws kagaya ng grave threats, possibly sedition, or even higher offenses na hindi ko munang babanggitin ngayon dahil ongoing pa yung investigasyon. Pero So, sa aming palagay, hindi okay. po tama na meron tayong ganitong gawain, pananalita, dahil po ang opisyalis ng gobyerno, lalo na matataas na opisyalis, tinitignan po yan bilang modelo at guide ng ating mga mamamayan. Kung ilalagay natin ang pagpapatupad ng batas sa ating kamay, anong klaseng lipunan magkakaroon tayo? Correct. Dapat po all within the bounds of law, sundin po natin yung due process, sundin po natin yung rule of law, dahil ganun po ang demokrasya. Wala pong masama na magdebate. Ito po ang aking panawagan sa ibang tao na let us remain calm and bring back sobriety. But in a democracy, debate is part of it. At wala pong masama na magdebate tayo sa tamang forum. Correct. Pero yung isa sa kamay natin, papatupad ng batas, extrajudicial killing na naman po yan. Patras ho tayo pag ganyan ang Tama sistema ng pag-iisip natin. Kaya hindi ho papayagan ng gobyerno niya ganyan. At yung tinutukoy niya na assassin, hahanapin po natin yan. At we will hold them accountable. Di ba Yosek, ang mga abogado katulad nyo ay officer of the court? Di ba paglabag yan sa isang abogado na mag-utos na pumatay ng tao? Di ba ground din yan para ma-disbar, para matanggalan ng lisensya ang isang abogado? Kasi parang ikaw nga ay abogado, ikaw yung magpapatupad ng batas, pero ikaw yung lalabag sa batas. Di ba, attorney? Di ba, Yosek? Tama po yan. Napakataas po ng hinihinging standards sa conduct and behavior ng isang abogado. We are officers of the court and we owe allegiance to the republic and the laws. Dahil ho tayo dapat ang magpapatupad ng batas, hindi ho tayo ang lalabag. Yung Integrated Bar of the Philippines can motu proprio make an investigation o pag meron po nag-complaint, maari po nilang imbestigahan whether the Vice President committed certain acts that are against the canons of a lawyer. And meron pong mga disciplinary action din na pwede. Pero sa akin po, hindi ho masyadong importante yun. Pero yun hong standards na yan, kailangan po manggaling sa kalooban ng isang abogado. Dahil paano po ang sitwasyon kung ang law enforcer at those who are part of the judicial process, hindi naman po may respeto sa batas. Yes. Pero yung criminal accountability to me is more important in the hierarchy dahil we have to maintain peace and order and Correct. security of our country. And the statements of the Vice President pose a serious national security threat. At saka isa rito, Yosek, na dapat malaman ninyo sa DOJ at saka NBI at iba pang mga law enforcement agency, yung kasing inutusan niya, siyempre may tao yun. Baka grupo ito. So madami itong hahanapin. Kasi hindi naman magagawa, huwag naman sanang gawin. Hindi naman magagawa ng isang tao yung ganyang klaseng operation, hindi ba? So, may posible, grupo yan. Ang kanyang inutusan lang, yung naglilid o naghahawak ng grupong yon. So marami yun, hindi natin alam kung sino at ilan yon. Yosek, tama ba? Tama po yun. We can already imagine na isang tao hindi naman magagawa yan na Yes. magpaplano. I'm sure, kaya nga nung sa press conference, sinabi ko assassin or assassins. Dahil I'm sure there is an organized group that will have to plan this
para po maging may sakatuparan nila yung kanilang kriminal na layunin. Pero hindi po natin papayagan yan. Okay. Meron po tayong intelligence network that is going into the deeper investigation of this matter. Matutuntun po natin yung mga tao na yan na nagpaplano at hindi ho tayo papayag na walang accountability sa pangyayaring ito. Isang issue pa, Yosek Pasintabi, napahaba yung aking interview sa inyo kahit busy po kayo. Ang bomb joke, yung biro na merong bomba, kinukulong kaagad. Ito nag-utos ng assassination. Wala pa bang basihan kayo para arestuhin si Sara Duterte? Ang tawag po natin dyan, a due process. Yung preliminary investigation po, we will afford the Vice President yung opportunity to give her side. Dahil po, for us to have the rule of law to reign in this process, kailangan po bigyan natin ng tsansa. Yung dati pong pangyayari na ang NBI, nung panahon po ni President Duterte, meron po silang hinuli dahil may nag-post Yes. sa social media na Yes, babayaran nakita niya ko ng yun. 50 million kung sino man ang papatay. Kaagad-agad po inaresto at kinulong. Yes, nakita ko. At Anong yun? sa amin pong palagay, hindi po legal yung proseso na yon. Okay. But we will see the totality of the evidence, whether it warrants a more drastic action. Because the protection of the life of the President is of paramount importance. Kasi, Pag mas malalim po na investigasyon na sinasakatuparan nila yung kanilang kriminal na layunin, iba pang usapan yun. At gagawa po kami ng mas Okay. drastic na hakbang para doon. mangyari kasi, Pasintabi na Yosek, hindi naman kita inuutusan, pero nababanggit ko lang, sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa mayamang mga bansa, pag may nagbiro doon o may nagsabi ng ganyan laban sa kailang Prime Minister or President, hulihin talaga kaagad. Posas talaga yan, kulong kaagad. Pero sa atin, may talagang due process, pero nire-respeto natin yan. Yosek, salamat po sa inyong oras at Opo. aming aabangan ito. Ang taong bayan po'y nag-aabang sa inyo, sa totoo lang. Hindi ko kayo Sige po. pipilitin kung anong kaso ang ipapail nyo, pero dahil under investigation, sana po sa lalong madaling panahon, naghihintay na po ng hustisya, ng katarungan ang milyong Pilipino sa buong mundo. Yosek, salamat po. Gagawin po namin ang lahat. Makakaasa po kayo. Salamat po. Salamat, Maraming salamat Yosek. po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Undersecretary Jess Andres po ng Department of Justice. Yan yung humarap kahapon sa briefing sa Malacanang. So, marami na tayong itinanong na halos nag-overtime na tayo pero talaga pong ganyan eh. Kailangan po talagang itanong natin at hindi ko na ho pinilit, naiintindihan ko yan. May limit po ang mga pagtatanong tungkol sa mga iba-iba pang kaso. Kasi nga po, under investigation. Ayaw natin pangunahan yan. Although marami nang nabanggit na pwede, pero marami pa na pwedeng i-file na kaso. Kaya lang ho, siyempre, hindi natin pwedeng madaliin yan. Okay? Abangan natin, hindi natin bibitawan ito. Samantala, Vice President Sara Duterte humarap na ho kahapon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa paggamit pa rin ng pondo ng OBP at Department of Education sa ilalim ng kanyang pamunuan. Dumalo rin niya sa pagdinig ang 4 pang mga opisyal ng Office of the Vice President noong una nang ipinakontempt ang ng komite. Ito ang unang beses na humarap nga po ang Special Disbursement Officer na si Gina Acosta na nag-umarte rin kagabi na hospital. At saka si Edward Paharda, dating Assistant Secretary, at saka si Sunshine Paharda. Mag-asawa po yan. At si Lemuel Ortonio, yun po yung mga naging yun na contempt nakahapon. Okay? Samantala, sa pagdinig pa rin kahapon, sinugod naman nga po sa ospital ni Vice President ng Special Disbursement Officer na si Gina Acosta. Nahilo sa tanong ni Congresswoman Luistro kasi. Matapos sumama daw ang pakiramdam. Huwag kasi kayong magsisinungaling, talaga sasama ang pakiramdam nyo. Mga sinungaling kasi kayo eh. Pera ng taong bayan niya, pinamimigay nyo kung kanino lang. Tapos parang wala na kayong pananagutan, talagang mahihilo kayo. Mahihilo talaga. Basta nagsinungaling, mahihilo. Uy, nakakadalawa na ang House Committee Dalawa na yung na-hospital na. Meron nga isang nakakulong nasa hospital ang caregiver pa, mga senador Kakapal ng mukha ninyo. Saan ka nakita ang senador ng Republika? Caregiver ni Atty. Lopez. Baka pati diaper, kayo rin nagpapalit. Pambihirang buhay, Ang babaw ng kaligayahan ninyo. Nais po nating batiin ng happy birthday. Sino may birthday? PCO Assistant Secretary Joey. Si Joey. Villarama. Okay, happy birthday, sir. Kayo nakatutok doon sa climate change, di ba? Okay?
Yan ay dating ABS-CBN. Ngayon po ay Asek, good morning. Happy birthday po. Sana'y tumagal pa ang buhay mo hanggang kaya mo at pagpalain ka ng Panginoon. Samantala, 29 na araw na lang, 29 days na lang, Pasko na. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo muli bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!